Welcome to another stock market weekly update. I'm going to cover last week, February 2 to 6. Ano yung mga nangyayari sa Philippine stock market and all other markets around the world. But first, if you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. You want daily insights in the investing world? Ayan, you can follow my Facebook page. So, ang team natin for last week is Dividend Feast and the Mineral ano yung the Mineral Alliance na yan? Kalokohan yan. So, the PSEI concluded the week. Blah, blah, blah. Actually, medyo defensive ngayon yung PSEI natin. So, chill-chill lang. Up pa rin siya year to date. So basically flattish siya last week. Underlying sentiment shifted significantly as investors uptick in inflation and a wave of massive dividend declaration and a historic mining deal. Ano yung historic mining deal na yan? So ito muna yung mga updates sa iba't ibang indices. So the PSEI, green pa rin tayo year to date, 5.58%. So, ang US, I believe, nag-rally sila recently. So, green na ulit ang SPY. Red pa rin yung QQQ. Of course, malakas pa rin ang international tsaka emerging. Southeast Asia malakas pa rin. So, we are hoping na yung capital rotation mapunta sa emerging market, no? Mambo na ng Philippine stock market. Kasi kung hindi, pag-iwanan tayo ang lakas Di ba mukhang pabulran na naman tong international emerging and maybe baka ASEA pabulran din sila this year. Total world, tinatalo pa rin siya ng PSEI and my personal dividend retirement portfolio slightly below or under the PSEI pero hindi pa tapos yung taon. Okay? So, dahil bang possible na mangyari dyan. And siya nga pala, itong table ko rito, in-update ko na siya, Puro na to. Total return except yung current year kasi di mo malalaman yan or malalaman mo pa lang yan next year, Once nakita na yung price action, then papactor in mo yung kanilang dividend yield, doon pa siya malalaman. And surprisingly, makikita nyo, PSEI total return is actually positive siya, since 2021. So, any positive gain na gawin ng PSEI as long as hindi siya bumaba ng ng current level, puro gains na yon. Okay? So, ito yung ending ng 2021. Ito. Fast forward ng ngayon. So, down siya in terms of capital appreciation ng negative 10%. Pero dahil total return to, nare-reinvest yung mga dividend. Ganyan. Kaya siya, flat na siya. So, any positive gain or positive price action moving, basta hindi bumaba ng 6.3 ganon. Mag-start ng mag-generate ng positive return yung PSEI. Malayo-layo pa yung kailangan niyang habulin sa ibang indices dito. Okay. Lalo na sa akin, madami-dami pa yung kailangan niyang habulin. So, January inflation, pumitik. 2%. Higher than expected. Pero, maganda pa rin yung credit rating natin. Ayan. S&P Global Ratings affirming that the Philippines remain on track for a potential credit rating upgrade. Okay. So, may ginawa daw na wala to. Kanyang MOU. The landmark US. Maniwala sa US. Naman nag-invest lang sa Pilipinas. Puro MOU lang hanggang MOU lang lagi mayan So may MOU daw on critical minerals signed in Washington. Di ba? Kasi mga MOU, puro lang yan pang press release. Madaming MOU hindi naman nagmamaterialize Di ba? These ships are mature mining strategy. So, technically para sinasabi, magpa-process na daw tayo sa malabo pa yan. Malayo pa yan. So, yield defense, the economic growth slowing down. Large cap firms, so aggressive dividend payout. So parang sinasabi,
Ngayong nag-slow down ng Pilipinas, then maybe ba may mga magro-rotate sa mga dividend paying stocks. So, doon naman tayo sa sa stock market update. Globe declare ng dividend, pero yung dinedeclare nito is post-COVID. Ganun-ganun na, no? Actually, medyo nag-decrease nga ata eh. Di ba? 25, 25. Ayun, no? 27 dati, and then ngayon, puro tigto 25 na lang. Kasi ang Globe, no? Of course, marami siyang utang and, ano, may mga preferred shares din to. Ayan. Okay. However, ang ginagawa nito recently is, babawas na siya ng capex spending. And with interest rate going down, di ba? Baka eventually may balik niya yung 27 na dividends niya per quarter. And actually, nagrarally siya recently. Kasi I think madaming telco undervalued eh. Except dito, no? Hindi ko ma-value ang dito kasi nagre-register ng yun eh. Profit siya cash flow sa ngayon. So FB, namigay din ng dividend. So, may nag-react ba sa kanyang stock price? Wala. Nagde-declare nito is lang eh. Parang flat. Na dapat hindi eh. No? 0.5 eh. Nag-grow nga sila last year eh. Dapat tinasan nila ng konti eh. 22.9. Unless pangit yung kanilang fourth quarter. Then maybe, di ba? Pero I doubt na pangit yung fourth quarter na ito. Malamang bumaha ng dyan eh, alak, no? Tsaka yung kanilang, yung hamon, ganun. Tsaka yung kanilang mga, ano pang product dyan. So, disappointing lang, no? Hindi sila nagtaas. Okay, remain stable, defensive play. RCR, namigay ng dividend. Taas din to. So, madami nagtataka, RCR. Diba? Index inclusion, dapat yan Dapat, visit na all-time high na dapat to eh. Problema hindi nangyari. Kasi may mga nag-abang, no? May mga nagbenta. Okay. Pero good news, nagtaas siya na niyang dividend, which is actually medyo mataas, no? Ayan, no? From 0.101 naging 0.112. Pwede na, no? At least may impact talaga yung in-infuse nila last year tulad nung iba na nag-infuse tapos kapiranggot lang yung itatas na kanyang dividend, di ba? If Aizen nag-declare ng dividend, wala yan. Aizen preferred shares, syempre wala nang pakialam dyan. Unless ikaw mismo yung bumili ng preferred shares. Okay. So, Metro Bank retains its status as the preferred bank for capital preservation. Ito malupit dyan. What if magtaas na ng kanyang dividend, di ba? This year. Malupit dyan. Feeling ko, tatalon yan eh. Dami maglilipan, yung mga taga, nag-invest sa BDO, BP, pa dyan magtatalunan. So, ICT, hedge against domestic GDP. Kasi mga port nito outside Philippines. And I think still nag-all-time high yan. BDO, reposition, wala yan. Okay. Di ako bullish kay BDO ng 2026. Same thing with Ali. Wala, sideways yan na yung niyan eh. I think ito yung best case scenario niya ng 2026 yung mag-sideways siya and then konti siya mag-grow yung business para yung kanyang PE ratio, no? Lumit hanggang sa maging attractive siya. Yung kanyang PE multiple is similar na rin with the likes of mga Mega World, RLC, ganon. Doon ba lang siya pitikin? Yun yung hula ko. Okay. So, awaiting daw siya ng interest rate Q. Kasi magandang interest rate cut maganda din sa mga property sector. Kasi mahilig umutang yung mga yan. Then you have TEL. Remains the traditional dividend fortress. Sinell down to last year ng malalim. Ewan ko, may mga sumalo. Basta ako sa Patreon ko, sinabi ko nung pumunta siya dyan, nag-yield siya 9%. Namili ako dyan eh. Kasi nga, may yan eh, defensive yung cash flows yan.
Lang tel kasi, hindi naman yan pure telco na eh, di ba? Unti-unti siyang nagda-diversify into a more technology-related na mga segment na ano, yun yung potentially pang future growth driver nila. Okay? So habang ginagatasan nila ng ginagatasan yung kanilang telco business, unti-unti silang nag-invest on mga potential future growth driver nila na mga tech related. Then you have the mid cap, Mark. Itong Mark, no, parang minsan lang ata to nagde-declare eh. Di ba? So, declaration of alam ko dito nagde-declare eh. Kaya hindi ko to ayan no. So, minsan lang to mag-declare eh. Mataas-atas ata yung de-declare niya, no? 0.13 to 0.9, so medyo mataas nga. So, dahil mataas, syempre may yield chaser, nagtalunan na naman sila dyan. Ang tanong, next year kaya magde-declare pa siya. Okay, critical minerals, wala yan, matagal pa yan. MOU, NIKL, mineral, ganun din, wala, no? Bagsak na yung mga nickel stock last week eh. Ayan, no? Kasi, nagiging-correct siya sa gold eh. Nag-retreat din kasi yung rito. Ayan, medyo nag-retreat siya. So, pero wala siya dito eh, no? Basta binibili ng Indonesia yung natin, yung nickel nila, ganun. Magiging profitable yan. Kasi nga, may situation sila dun sa Indonesia na nasabi ko na on previous videos, iba pa yun dito sa possible na mag-cut sila ng supply. Iba pa yung yung problema nila sa nilang mga refineries. Okay? So mag-report to ng kanyang fourth quarter na limpak-limpak na profit. Kunyari, ay, pipitikin na naman yan. BHI, wala to. Speculation, VLC, ata to eh. BMC ba to? Wala to, kasi ito eh. Sugar industry ba? Hindi maganda sugar industry ngayon sa Pilipinas. Last year, struggling nga siya eh, no? Hawak ko to dati eh. And then, binenta ko lang. Benta ko naman siya at decent profit. Ngayon, nanday kong maging okay yung sugar industry ng Pilipinas. NI speculation, MRC, di ba? Produkto or talamak na talagang speculation dyan dati pa. So, Sira It. Okay. Ministry, blah, blah, blah. So, nga aban mo dyan kung mag-expand ang di ba? Yung City Core. Pag di nag-expand yung City Core, walang ma-infuse dyan sa Sira It. APX, nag-correct because of, nag-correct din yung gold. Sira It. Wala nga eh, parang may nabasa akong news recently eh. Parang deadlock yung nila rito eh. Yung tawag nito. Yung issue ng mga Villar ngayon dun sa isa nilang asset na nasuspend. Then you have BNCom facing volatility. Legal, wala. Ano ba nangyari sa BNCom na yan? So BNCom, nabigay ito ng dividend last year. Wala, maganda nga yung mas maganda nga kay BDO yan eh. Yung kanyang, at least yung kanyang price action sa ngayon. Now, doon na sa global and regional market. So, US, nagrally sila kahapon, no? Or kagabi. So, Dow, nag 50,000 siya. That's a historic milestone. So, tech pullback. Amazon, kasi may may nabasa akong parang diagram, no? Ang lalaki ng ikakapix ng mga tech stocks ngayon. This 2026 AI related, pinakamalaki is Amazon, parang 200 plus billion natin yung yung kanyang gustong i-capex. So kapag ibig sabihin mag-start ng mangutang yung mga di ba? Yung mga tech stock kung ganun yung mga i-capex nila moving forward. So because of the drop, cooled global appetite for technology stocks, local Converge tech, nagsabing tech stock ang Converge, no? Parang more than 90% ng earnings yan is internet eh. Ang closest na pwedeng maging tech stock sa Pilipinas is Tel. No? Number 2 siguro si Globe. Converge malayo pa. Okay? So, the mining diplomacy, processing era, the PHUL, deal Mars, the end of the DKN shipping, the move to build domestic. Wala, matagal pa to. Next 24.
Hindi ako papaniwala sa US. May malaki na bang investment ang US na ginawa sa Pilipinas for the past decade? Wala eh, no? Meron ba? Alam ko wala eh. Hindi ko naniniwala sa mga MOU ng mga US na yan eh. So, next week forecast. Okay, resistance. So, nagrally ang US ng Friday. Baka magrally din tayo na ano. Or for sure, baka magrally tayo ng next week. Kasi Thursday ng gabi, nag-correct yung US ng medyo matindi. Meanwhile, ang PSEI, di siya nag-correct, no? Resilient. Sabihin, may mga sumalo. Kagabi, nag-rally sila. Malamang, di ba? Rally na rin to. Malamang 6-4. Very easy. Siguro very easy na yan next week. Okay? So, yung GDP tsaka inflation, wala na yan. Fully, hindi ba mananawa sa GDP report na yan, no? Last year pa yan. Malamang, sawa na mga investor dyan eh. Kaya potentially, ng 2026, siguro every time na magre-report ng about 5.5% na GDP ang Pilipinas, malamang pipitikin na itong PSI na to eh. Hindi na above 6% yung basehan, above 5.5 na. Okay. Dividend reinvestment, watch out for dividend hunters. Tulad sa yun, kalokohan dividend hunter. May ganun ba? Dividend hunter. Ang kalokohan. So, mineral details. Any leak specifics on the US funded? Wala eh. Wala tayo niniwala dito eh. Pero kung kung may speculation, pwede, no? Kasi pwedeng laruin yan eh. Lalis natin to, blah, blah, blah. I-excite natin yung market. Possible yan, di ba? Pero yung totally matuloy siya, no? Talaga magkapirmahan, I doubt eh. Pero itong run ng NIKN, hindi yan speculative eh. Sabing speculative na ito. Undervalued nga eh. Discuss ko to on my Patreon last year eh. Nandito yan eh. Yung valuation ko nandun din. So, kapag mag-report to ng magandang fourth quarter, mababa yung rito, 5.5 pesos. Okay. And I think, ayun lang for this week. So, see you next week on my next Philippine Stock Market Weekly Update.